Welcome back to my vlog. In my previous video, I explained about simple form of verb, yung walang S or ES. This time, I will explain about S or ES form of verb. Ito yung mga dagdagan ng S or ES. Now, the simple form and the S or ES form are verb forms that belong to simple present. Okay, just to give you a bit of advanced information. The part 1 video and this second video about verb forms are in preparation for our next lesson, which is simple present tense. Kaya diniscuss natin ito para mas madali na lang sa atin to discuss about simple present tense. Okay, so let's go to our lesson. Kailan dagdagan ng S ang verb? Kailan dagdagan ng ES ang verb? Unahin ko na lang yung ES para the rest mas madali na lang. Dagdagan ng ES ang verb kung ang verb ay nagtatapos sa S, SH, CH, X, Z, and letter O. So, kapag ang word, if the word ends with S, SH, CH, X, Z, and O, then you add ES. For example, if the word ends with S, pass. So, dagdagan mo yan ng ES, it becomes passes. Kasi, mas madali i-pronounce siya kapag ES yung i-add natin. Paano kung pass? P-A-S-S. Tapos dagdagan lang natin ng S. Pass. Halos pareho lang, no? Okay, another one. If the word ends with SH, like perish. Anong idagdag natin? Kasi SH yung ending, idagdag natin ay ES. It becomes perishes. Now, paano kung S lang idagdag natin? Perish. Mahirap ibasa, no? Kaya ES talaga idagdag doon, no? Let's go to CH. Match. It becomes matches. Fix. Fixes, doses. Mas madali na lang, di ba? Pag ang word ay hindi nagtatapos sa SH, S, CH, X, Z, at saka O, then ang idagdag mo ay S lang. S lang idagdag mo pag wala doon sa sinabi ko na mga ending letters. S lang idagdag mo. So, ganun lang siya kadali actually. Sana naintindihan ninyo. And, huwag nyo yan kalimutan kasi gamitin natin yan sa next lesson natin na simple present tense. Okay? So, let's have a recap. Dagdagan ng ES kapag ang verb ay mag-end ng S, SH, CH, X, Z, at saka O. The rest, dagdagan ng S. Thank you.